Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa unang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, ipinapaalala sa atin na nawa patuloy nating marinig ang tinig ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng mga ingay ng mundo. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibisan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap niya si Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong lahat na mga deboto at mga namimintuho kay Santo Padre Pio, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, makikita natin si Jesus na napakasipag sa kanyang misyon. Matapos magpagaling sa bahay ni Pedro, nagbunta pa siya sa iba't ibang mga lugar upang mangaral at magpagaling. Kaya't sa gitna ng kanyang abalang mga gawain, hindi pa rin niya nalimutan ang buhay pananalangin. Kaya't sa parehong paraan, napakinggan din po natin ang unang pagbasa para sa araw na ito, mula sa sulat sa mga Hebreyo. Ipinapaalala sa atin na dapat tayong mamuhay sa paraan ng
pananalangin upang magdala sa atin na maging mahabagin at matulungin sa ibang tao. Kaya nga, sa araw na ito, pagnilayan po natin ang mga punto ng pagninilay na ito. Unang punto, ang panawagan sa tahimik na pananalangin. Maaaring sa ating buhay bilang tao, abala tayo sa napakaraming bagay, trabaho, mga kanya-kanyang obligasyon sa lipunan, nag-aaral, and there are times that we forget to pray. Nakakalimot tayo magdasal, no? Para bagang pinipilit na lamang nating isingit sa ating mga bising buhay, sa ating mga bising schedule, ang pananalangin. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Yesus na sa gitna ng napakarami nating ginagawa, magkaroon nawa tayo ng pagkakataon upang magbigay ng oras sa ating buhay pananalangin. Ilan sa atin na pagkagising sa umaga ay nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Salamat at ginising ninyo ako. Salamat at ibinangon po ninyo ako. Salamat at patuloy pa rin akong nabubuhay. Let us always find time to pray. Dahil tayong lahat o ang bawat isa sa atin, hindi naman tayo isiningit lang ng Diyos sa kanyang buhay. Bagkus, pinaglaanan niya tayo ng panahon upang tayo ay pakinggan sa ating mga tinig, sa ating buhay pananalangin. Ikalawa, ang halimbawa ni Jesus ng pananalangin at paglilingkod. Sa Ebanghelyo muli, makikita natin si Jesus na punong-puno ng gawain. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, naglaan siya ng panahon upang manalangin ng mag-isa. Ipinapakita niya dito na ang lakas at direksyon ng kanyang misyon ay nagmumula sa kanyang kaugnayan sa ating Ama. Kaya't bilang mga alagad ni Kristo, tayo rin ay tinatawag na maging masipag sa ating paglilingkod. Ngunit hindi dapat nating kalimutan ang ugat ng ating lakas ay ang buhay pananalangin. Kahuli-hulihan, ikatlong punto, ang misyon ng pagpapagaling at pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus, pumunta tayo sa ibang mga bayan upang makapangaral din ako roon. Ito ang dahilan kung bakit ako pumarito. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang nakatuon sa isang lugar, kundi para sa lahat. Dahil maaari tayo bilang tao na iisip natin, hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. O bakit kaya itong tao na lamang na ito ang umuunlad sa buhay? Bakit ako'y palubog na lamang ng palubog? Bakit kaya parang pinabayaan na ako? Bakit kaya parang kinalimutan na ako ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito ipinakikita sa atin na ang bawat isa, ang bawat lugar ay may kanyang panahong pinaglalaanan ang Diyos. Ang misyon ni Jesus, hindi lamang nakatuon sa isang grupo ng mga tao. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang nakatuon sa isang lugar, kundi para sa lahat. Ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao. At tayo, bilang simbahan, ay tinatawag na ipagpatuloy ang misyon na ito. Ang pagpapagaling at pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa rin, sa ating pagbabalasakit, sa mga nangangailangan, at sa ating pagbabahagi ng pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, tinatawagan tayo ng Diyos na paglaanan natin ng panahon. Number 1, ang buhay, pananalangin. Dito nakaugat ang lahat. Dito nakabatay ang lahat. At dito tayo kumukuha ng lakas. At sa ating patuloy na pakikiugnay sa Diyos, kapag binigyan niya na tayo ng sapat na lakas, ng sapat na mga konkretong mga bagay, nawa, matulak tayo upang ibahagi ang kanyang mensahe ng pagmamahal, ang kanyang mabuting balita para sa tanan. Uli, mga minamahal kong kapatid, tularan natin ang halimbawa na iniiwan sa atin ng ating Panginoong Yesus na sa gitna ng napakaraming mga ginagawa, sa gitna ng ating mga busy schedule, patuloy nawa nating paglaanan ng panahon
ng ating Panginoong Yesus. Because after all, we are not spare tires for Jesus. Hindi nawa natin maging spare time lamang si Jesus na kapag ka may bakanting oras, na kapag ka may lumabis na oras, sige, magdadasal ako. Paglaanan nawa natin si Jesus para tayo ay makapanalangin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pangundakan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalagod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasando mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at dilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong pangarihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patarastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating pong Huwebes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 lamang po ng umaga. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryong aming daladala, mga imahe ng aming Panginoong Yesus, ng mga santo ni Santo Padre Pio at ng mahal na Birheng Maria, mga dasalan, nobenaryo, mga langis na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo na di mahaya, kanyang pagkalinga naman. Sa buhay pag-ibig at katarungan, tanan ang kanyang kaharian.
Isasagawa po ang panalangin pang-umaga. Tayo po ay magsitayo. Ngayon po ay 15 ng Enero, Miyerkules sa unang linggo ng karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Mereba sa ilang namasa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man siya'y ang araw, mula sa langit sa ati alay. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasamaay. Yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop ng pagpala mong kamay.
O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo. Sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglag mo'y sa amin umaakay. Ikaw, O Diyos, ay papurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Tugtugin ang tambol, gamitin ang pumpiyang. Isang bagong awit, siya'y papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay. Nang ang ilong nila ay iyong hingahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ikay lumapit, bundok, karugatan, pawang manginginig, hindi mapalagay. Maging mga bato'y pawang natutunaw, ngunit sa sino mang masunuring tunay, ikay nahahabag, lubos nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na nakapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoong kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Anumang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakanin mo at ang walang maisuot ay bigyan mo ng damit. Humingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para sa matagumpay ka sa iyong layunin. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking mga yapak
na tumahak sa iyong landas. upang umayon sa iyong kalooban. Papuris sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo po ay magsitayo. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Pasalamatan natin si Kristo at alayan siya ng patuloy na papuri dahil pinababanal niya tayo at tinatawag na kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Iniaalay namin ang simula ng araw na ito sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang maghapong ito sa pamamagitan ng aming gawang kabanalan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Panibaguhin mo kaming lagi para sa iyong kadakilaan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Tulungan mo kaming makilala sa katauhan ng aming kapwa, lalo na sa pagdurusa at ng mga dukha. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Kasama ng lahat, gawaran kaming mamuhay ngayon ng mapayapa, na hindi gumaganti ng masama sa masama. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Ama, dinggin mo ang aming pangumagang panalangin. Tulungan kaming tumahak sa iyong liwanag at mamuhay sa katotohanan. Sa iyo, muli kaming isinilang bilang mga anak ng kaliwanagan. Kawin naway iyong maging saksi kahit saang mangdako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin umaga. Ang susunod pong misa'y sa ganap na 8 ng umaga.